Ang tahimik na hangganan sa Windsor, ang pagtuklas ni Catherine sa likod ng mga ngiti. Sa isang katang-isip na salaysay ng isang pribadong pagtitipon sa Windsor, ang isang tila ordinaryong weekend ng maharlikang pamilya ay unti-unting nagbukas ng mga tensyong matagal nang nakatago sa likod ng mga formal na ngiti at maingat na kilos. Ang araw ay nagsimula ng maayos. Sa loob ng Windsor Castle, ang mga bulwagan ay puno ng pag-uusap, seremonyal na kagandahan, at ang karaniwang ritual ng isang royal gathering. Naroon si Catherine, Princess of Wales, tahimik ngunit mapagmatyag gaya ng lagi. Sa mga ganitong pagtitipon, hindi lamang pagiging bahagi ng pamilya ang kanyang tungkulin, kundi ang pagiging tagapangalaga ng emosyonal na kaligtasan ng kanyang mga anak. Ngunit sa araw na yon, may napansin siyang kakaiba kay Charlotte. Hindi ito ang karaniwang sigla ng bata na mahilig makipaglaro at magtanong. Sa halip, si Charlotte ay tila'y lumiliit sa kanyang sarili, tahimik, iwas mata, at may bigat sa kanyang mga kilos na hindi maipaliwanag sa simpleng pagod. Habang nagpapatuloy ang pagtitipon, isang sandali ang tuluyang nagbago ng lahat. Nakita ni Catherine si Charlotte na lumabas sa isang silid, maputla ang muka at tila may bigat na emosyon na hindi niya kayang itago. Mabilis siyang lumapit at sa isang mahinahong tinig ay tinanong ang kanyang anak. Lumabas ang katotohanan sa pagitan ng pabulong na salita at pag-aalinlangan. Ayon kay Charlotte, sa isang laro ng mga bata, siya ay sinabihan ng isang nakatatandang figura na huwag magsalita nang hindi tinatanong. Isang komentong tumagos sa kanyang murang damdamin. Sa isang sulok ng kastilyo, niyakap ni Catherine ang kanyang anak. Sa labas, nananatili siyang kalmado. Ngunit sa loob niya, may unti-unting paggalaw ng pag-aalala at pag-iingat. Hindi ito ang unang pagkakataon na may naramdaman siyang hindi pantay na pagtingin sa loob ng maharlikang kapaligiran. Ngunit ito ang unang pagkakataon na direktang tumama ito sa kanyang anak. Ang tensyon ay lalo pang lumalim nang sa isang hapunan at paglalakad sa hardin. Napansin ni Catherine ang mga maliliit na pahayag na tila walang masamang intensyon sa ibabaw. Mga paalala tungkol sa asal, katahimikan at pagiging maingat. Ngunit para sa isang bata, maari itong mag-iwan ng bigat. Si Queen Camilla, sa kabilang dako, ay patuloy na gumagalaw sa loob ng pagtitipon na tila walang nangyari. Sa mga mata ng marami, isa lamang itong normal na araw ng pakikisalamuha at mga royal obligation. Ngunit para kay Catherine, nagsisimula ng mabuo ang isang larawan. Hindi ito iisang pangyayari, kundi isang serye ng maliliit na sandaling paulit-ulit na tumatama sa iisang bata. Habang lumalalim ang gabi, mas naging tahimik si Catherine. Hindi siya nagmadali sa konklusyon. Sa halip, pinagmasdan niya ang bawat interaksyon. Ang tono ng pananalita, ang mga sulyap, ang mga sandaling maaaring baliwalain ng iba, ngunit hindi niya kayang palampasin. Nang gabing iyon, habang ang mga bisita ay unti-unting umaalis, nagpasya si Catherine na kausapin si William. Si Prince William ay nagulat sa unang narinig, ngunit mas pinili niyang makinig kaysa magsalita agad. Alam niyang sa ganitong mga sitwasyon, ang pinakamahalaga ay hindi ang mabilis na pagtatanggol, kundi ang pag-unawa. Hindi lingid kay Catherine ang bigat ng buhay sa loob ng maharlikang pamilya. Matagal na niyang nauunawaan na ang bawat kilos ay may kaakibat na kahulugan at ang bawat salita ay maaaring umalingaw-ngaw sa labas ng mga pader ng palasyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may hangganan na hindi niya kailanman pinayagang tawirin. Ang hangganan kung saan ang kanyang mga anak ay nagiging maliit sa mata ng iba. Sa isang hapong nagsimula sa karaniwang pag-inom ng tsaa at maikling pag-uusap, ang mga bata ay pansamantalang sumama sa mga nakatatanda sa isang silid na puno ng alaala ng mga nakaraang henerasyon. Sa una, maayos ang lahat. Naglalaro ang liwanag mula sa bintana at ang mga boses ay halo ng formal na usapan at bahagyang tawanan. Ngunit sa gitna ng payapang sandali, isang simpleng kahilingan mula kay Charlotte, ang tumugtog lamang ng piano,
ay nagbukas ng tensyon na hindi agad napansin ng lahat. Isang payong salita, mahinahon sa anyo ngunit may bigat sa dating, ang tila pumigil sa inosenteng pagnanais ng bata. Sa murang isip ni Charlotte, ito ay isang simpleng sandali lamang ng pagpapahayag. Ngunit sa paraan ng pagtugon, ito ay naging paalala ng pagitan ng mundo ng mga bata at mundo ng mga matatanda. Hindi agad nagsalita si Catherine. Sa halip, pinili niyang obserbahan tulad ng maraming beses na niyang ginawa sa loob ng maharlikang kapaligiran. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng damdamin. Sa kanyang mga mata, may bigat ng isang inang nakakita ng sandaling hindi niya nais na maulit. Nang gabing iyon, sa loob ng mas tahimik na silid ng Adelaide Cottage, lumapit si Catherine sa kanyang anak. Walang marangyang ilaw, walang presensya ng ibang tao. Tanging isang ina at anak na sinusubukang unawain ang nangyari sa araw na lumipas. Doon lumabas ang banayad ngunit malinaw na katotohanan mula kay Charlotte. Pakiramdam niyang siya ay pinipigilan, na parang ang kanyang presensya ay kailangang lumiit upang magkasya sa paligid ng mga nakatatanda. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang magbago ang daloy ng gabi. Sa pagharap ni Catherine kay William, hindi ito puno ng sigaw o galit, kundi ng malinaw na pag-uulat ng isang bagay na kailangang bigyang pansin. Ang kanilang pag-uusap ay hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali sa isang sandali lamang, kundi tungkol sa mas malawak na tanong ng pagtrato sa mga bata sa loob ng isang institusyong laging nasa ilalim ng mata ng publiko. Kinabukasan, nagbago ang mga plano para kay Charlotte. Sa halip na dumalo sa isang naka-schedule na aktibidad, nanatili siya sa bahay. Hindi ito ipinaliwanag ng detalyado sa iba, ngunit sa puso ni Catherine, ito ay simpleng hakbang ng pagprotekta. Isang pansamantalang paglayo, habang sinusubukang ayusin ang hindi nakikitang sugat. Ngunit tulad ng maraming kwento sa loob ng maharlikang tahanan, ang katahimikan ay hindi palaging nananatiling tahimik. Ang mga bulong ay naglalakbay sa pagitan ng mga silid at ang mga hindi sinasadyang salita ay nagiging mas malaki sa paglipas ng oras. Ang tensyon ay muling bumalik sa isang hapunan sa Highgrove kung saan ang bawat kilos ay tila sinusukat at ang bawat tingin ay may kasamang hindi sinasabing kahulugan. Sa harap ng lahat, nang muling marinig ni Catherine ang isang komentong tumama sa parehong sensitibong punto, hindi na siya nanatiling tahimik gaya ng dati. Sa pagkakataong yon, ang kanyang pagtindig ay hindi lamang bilang isang miyembro ng pamilya, kundi bilang isang ina. Maingat ang kanyang mga salita, ngunit malinaw ang mensahe. Ang paggalang sa isang bata ay hindi dapat maging opsyonal. Kahit sa loob ng pinakamataas na antas ng tradisyon, sa loob ng mga pader ng palasyong tila perpekto sa mata ng publiko, may mga sandaling ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Sa isang pagtitipon na inaasahang puno ng ngiti at formal na paggalang, isang simpleng komento ang nauwi sa tensyon na unti-unting yumanig sa ugnayan ng pamilya. "Darling, perhaps we should all just..." Hindi pa man natatapos ang pangungusap ay agad na siyang pinutol ni Catherine. "Hindi," mariing sabi ni Catherine, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig. "Kung isang komento lang yon, maaari nating palampasin. Ngunit hindi ito isang beses lang, isa itong pattern. At hindi ako mananatiling tahimik habang ang anak kong babae ay pinaparamdam na siya ay kulang." Sa kabilang dulo ng silid, si Camilla ay napatingin kay William, tila inaasahang siya ang mamamagitan. Ngunit nanatili itong tahimik. Ang katahimikan ni William ay mas mabigat pa sa anumang salita. "Sinubukan kong panatilihin ang kapayapaan," patuloy ni Catherine, "dahil iyon ang inaasahan sa akin. Binalewala ko ang mga sandaling hindi tama ang pakiramdam. Ngunit iba ito. Si Charlotte ito. At hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino pa man, ang kanyang kumpiyansa." Ibinaba ni Camilla ang kanyang baso. "Masyado mong pinapalaki ang lahat. Ganyan ka palagi. Seryoso sa maliliit na bagay. Matatag ang mga bata.
Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Catherine. Naalala ng mga bata kung paano sila kausapin, lalo na ng mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanila. Walang dramatikong galaw, walang sigawan. Ngunit ang bigat ng kanyang tinig ay tila bakal. Isang ina na sa wakas ay nagtakda ng hangganan. Sa wakas ay nagsalita si William. Humihingi kami ng simpleng respeto. Walang ginawang mali si Charlotte. Bata lang siya na nagpapakatotoo. Ang tingin ni Camila ay lumipat kay Charles, ngunit wala ring sinabi ang matandang hari. Alam niyang ang sandaling iyon ay hindi na kayang ibalik sa dati. Pagkatapos ng ilang minutong mabigat na katahimikan, tumayo si Catherine at umalis. Sumunod si William makalipas ang ilang sandali. Sa silid ni Charlotte, muling umupo si Catherine sa tabi ng kama. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong kung may mali ba. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Wala kang ginawang mali. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Mabait ka, magalang ka. At iyon lang ang mahalaga. Tumingin si Charlotte sa kanya, bahagyang nag-aalinlangan. Sinubukan ko naman po. Hindi mo kailangang subukang maging perpekto. Sagot ni Catherine. Kailangan mo lang maging ikaw. Sa ibaba. Pilit binago ni Charles ang usapan upang maibsan ang tensyon. Si Camila ay tahimik. Hindi humingi ng tawad. Ngunit hindi na rin muling nagtanggol. Lumipas ang mga araw at ang palasyo ay tila bumalik sa normal sa paningin ng publiko. Mga larawang nakangiti, mga event na puno ng formalidad, at mga pahayag ng pagkakaisa. Ngunit sa loob, may linya ng hindi na muling natawid. Si Catherine ay naging mas mapagmatyag. Hindi niya ipinagkait ang pakikisalamuha, ngunit malinaw ang kanyang distansya. Lalo na kapag si Charlotte ang usapan. Nang sumunod na pagtitipon sa Lambrook, hindi na imbitado si Camila. Tinawag itong scheduling conflict. Ngunit sa loob ng pamilya, alam ng lahat ang tunay na dahilan. Ngunit ang kapayapaan sa palasyo ay hindi kailanman permanente. Dumating ang tag-init sa Balmoral, dala ang malamig na hangin ng Scotland at ang tradisyong matagal nang sinusunod ng pamilya. Para kay Charles, ito ang lugar ng pahinga. Para kay Catherine, ito ay isang pagsubok ng hangganan. Sa unang mga araw, maayos ang lahat. Naglalaro ang mga bata sa damuhan, si Charlotte ay muling nakangiti. At ang hapagkainan ay puno ng mga kwentuhan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may tensyong hindi nawawala. Isang hapon, habang abala si Catherine sa mga bisita sa drawing room, may pabulong na balita ang pumasok. Nasa sunroom si Princess Charlotte kasama ang Her Majesty. Sabi ng isang katulong, biglang nanigas si Catherine. Hindi siya tumakbo. Ngunit ang kanyang mga hakbang patungo sa sunroom ay mabigat at tiyak. Habang papalapit siya, naririnig na niya ang mga boses. Isang pamilyar na tinig kay Camila at isang mas maliit, mas mahinahong tinig kay Charlotte. Catherine paused, listening. Hindi dahil siya ay nag-aalinlangan, kundi dahil pinipili niyang unawain ang bawat salitang lumulutang sa hangin. Sa kabilang dulo ng silid, marahang nagsalita si Camila. We don't always need to speak over others, Charlotte. It's important to listen. Sometimes your mommy forgets that too. Ang mga salitang iyon ay tila walang bigat para sa iba. Ngunit para kay Catherine, ito ay sapat upang mapansin ang isang bagay na hindi tama sa tono ng paghuhubog sa kanyang anak. Hindi sumagot si Charlotte. Sa murang edad, marami pa siyang hindi nauunawaan. Ngunit ramdam niya ang tensyon na unti-unting bumabalot sa paligid niya. Bumukas ang pinto. Naroon si Catherine. Darling, I was looking for you. Wika niya ng mahinahon ngunit matatag. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang presensya ay sapat upang baguhin ang daloy ng hangin sa silid. Tumayo si Charlotte at agad lumapit sa kanyang ina. Tulad ng batang naghahanap ng kanlungan, kasasabi lang namin ng kaunti. Sabi ni Camila, may bahid ng ngiting pilit pinananatiling magaan ang sitwasyon. Ngunit sa likod nito, may bahagyang lamig na hindi maitatago. I heard, sagot ni Catherine, tahimik ang sumunod na sandali. Isang uri ng katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Tumaas ang kilay ni Camila.
Tila sinusukat ang susunod na hakbang ng usapan. Wala namang masama, umpisa niya, ngunit pinutol siya ni Catherine, hindi sa galit, kundi sa malinaw na paninindigan. She was only being a child and she doesn't need to be corrected for that every time she speaks. Sandaling katahimikan muli. Alam ko kung paano palakihin ang mga bata. Sagot ni Camila, bahagyang matigas ang tinig. Minsan, kailangang matutong humawak ng responsibilidad habang bata pa. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na umatras si Catherine. She is growing up just fine and she will continue to do so without being made to feel like she is a problem. Walang sigawan, walang dramatikong eksena. Ngunit sa bawat salita ni Catherine, tila may guhit na iginuhit sa pagitan ng dati at ng kasalukuyan, isang hangganan na hindi na maaaring lampasan ng basta-basta. Kung maaari, dagdag pa niya, kaunting kabaitan lang para sa kanya. Hindi iyon hihingi ng labis. Hindi sumagot si Camila. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi simpleng pag-urong. Ito ay isang uri ng pagtingin, pag-aanalisa at pagtimbang ng sitwasyon. Ngunit para kay Catherine, tapos na ang pag-aalinlangan. Matagal na siyang bahagi ng isang institusyong sanay sa kontrol, imahe at katahimikan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na reputasyon ang kanyang iniisip. Hindi na politika, hindi na tradisyon. Ang nasa unahan niya ay isang bata, isang anak na hindi dapat lumaking may takot sa sariling boses. Paglabas nila ng silid, lumuhod si Catherine sa harap ni Charlotte sa pasilyo. Wala kang ginawang mali, mahinang sabi niya. Tumango ang bata, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagkalito at bahagyang takot. Hindi mo kailangang matakot magsalita. Dagdag pa ni Catherine habang hinahaplos ang buhok nito. Kahit kailan, sa mga sumunod na araw, may mga maliliit na pagbabago na napansin sa loob ng palasyo. Si Camila ay tila mas distansya ang paglapit, mas maingat sa kanyang mga salita at hindi na gaanong pumapasok sa mga usaping may kinalaman sa mga bata. Hindi ito hayagang pagbabago, ngunit sa isang lugar na sanay sa simbolismo at mga hindi sinasabing mensahe, sapat na yon upang mapansin. Ang katahimikan ni Catherine ay hindi naging eskandalo. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya nagbanta. Ngunit ang kanyang presensya ay naging malinaw na pahayag, may hangganan kung saan nagtatapos ang tradisyon at nagsisimula ang responsibilidad bilang ina. Sa kabila ng lahat, nanatiling buo ang larawan sa mata ng publiko. Mga ngiti sa hagdan ng palasyo, mga kamay na kumakaway, mga larawang puno ng pagkakaisa. Ngunit sa likod ng mga kuhang yon, may mga bagay na hindi nakikita ng kamera, mga tanong, bagong hangganan at mga desisyong tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi ito kwento ng tagumpay ng isa laban sa isa. Ito ay kwento ng isang ina na natutong pumili kung kailan manahimik at kung kailan tumindig. At sa pagkakataong yon, pinili niya ang kanyang anak dahil sa huli, higit pa sa tungkulin, higit pa sa institusyon, higit pa sa anumang tradisyon, ang pinakaimportante ay ang pakiramdam ng isang bata na siya ay ligtas, naririnig, at hindi kailanman mali dahil lamang siya ay nagsasalita. At kung minsan ang pinakamalakas na pahayag ay hindi sigaw, kundi ang tahimik ngunit matibay na, hindi na ito uulitin.